Ito ang reading mo, Cancer. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 7 of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, may mga opportunity na dumarating sa buhay mo. And you have a lot of choices. Pero, hindi ka pa ready to face at magdesisyon. Magulo pa yung isipan mo and di ka pa handa na magdesisyon right now. Ang mensahe ng card mo, ngayon nandun ka sa realization na gusto mong maging stable yung income mo, yung business mo, or yung trabaho mo. Some of you, may tao na nag-iisip na kung ano yung paraan na magagawa niya para maipakita or maibigay yung tulong na kaya niya para sa'yo. Andun yung success na darating at ibibigay sa'yo, makukuha mo to. And some of you may darating na celebration. You're trying to move on. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan at harapin yung kinabukasan. Naisip mo na binibigay mo lahat ng makakaya mo pero andun sa point na nare-realize mo na wala namang bumabalik, walang nangyayari. At nandun yung napapaisip ka kung minsan na maibabalik pa kaya kung ano yung mga bagay na binigay ko. Meron ditong pagsisinungaling at cheating. Some of you running away dun sa sitwasyon. Or meron kang gustong subukan. At the back of your mind, you're thinking about kung ano yung kailangan mong maging desisyon. May mga kailangan ka dito na harapin, ayusin. Mas nagiging matatag ka. Marami kang pinagdaanan at naging matapang ka na harapin yung mga pagsubok na yon. You're keeping a secret to yourself. May mga tinatago ka, ayaw mong ipaalam sa iba. Some of you, you need to listen to your intuition, to your inner self. Sometimes, alam mo kung ano yung kasagutan pero ina-avoid mo. Clarify natin ang King of Pentacles, 8 of Swords, and 10 of Swords. May mga gumugulo sa iyong isipan, sa iyong sarili. Tinatry mong umalis doon and you feel betrayed by someone. Some of you, iniisip nitong tao na to na niloko siya, binackstab siya, and gusto na niyang tapusin yung nangyari na yon. Kaya nagkaroon ng end yung situation na yon. Right now, magulo pa yung isipan nitong tao na to. Nandun siya sa isang trap na situation. Clarify natin ng 8 of Cups, 8 of Cups, and Knight of Wands. May mga gusto ka nang kalimutan at harapin. Andun pa rin yung passion mo. Yung passion mo na ini-enjoy mo and binibigay kung ano yung ikakasaya ng puso mo. Clarify natin ang 7 of Swords,
Queen of Wands and King of Cups. Andun yung pagmamahal nitong tao na 'to. And unti-unti na siyang naghi-heal, nagiging okey na siya. May mga bagay na sinisimulan or sinusubukan ka dito. And nagiging okey na rin yung puso mo. May mga bagay lang na hinihintay mong mag-heal right now at handa ka na uli. Clarify natin strength. Five of Cups and Eight of Wands. Andun yung panghihinayang mo or sometimes naiiyak ka dun sa mga pinagdaanan mo na pagsubok. May mga opportunity na darating sa buhay mo. Some of you, may text, chat, email na darating or marireceive mo. Clarify natin ang Six of Wands, Queen of Cups, and Five of Pentacles. Very sensitive ka and emotional. Andun yung nararamdaman mo, iba. Very soft kang tao. Sometimes you feel left out in the cold, yung gusto mo lang mapag-isa. Pero ikaw din naman yung tanging paraan para maialis mo yung sarili mo dun sa kalungkutan na yon. At makukuha mo rin yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang Seven of Pentacles, Page of Pentacles, and Three of Pentacles. May mga plano ka dito na gusto mong simulan. And iniisip mong mag-umpisa uli, ibigay yung effort na kaya mo ayusin. I-build uli kung ano yung para sa'yo maganda na makakatulong para sa financial mo, sa pinagkakakitaan mo, sa trabaho mo. Clarify natin the Moon, the Chariot, and the Devil. You learned a lot from the past. Marami kang natutunan doon na aral. Though sometimes you feel connected pa rin doon sa past or sa person na nandun sa nakaraan. Hindi mo pa rin makalimutan. You feel attached pa rin doon or nandun yung addiction and obsession sa situation na yon. May mga bagay na nagpapaalala pa rin sa'yo. Clarify natin ang The High Priestess, the Star, and King of Wands. You still hoping? Andun yung hope mo palagi na makuha ko ano yung mga pangarap mo. And may mga bagay lang dito na tinatago mo para sa sarili mo. Kasi pag gusto mo, gagawin mo lahat eh. Wala kang hihindian. Wala kang kinakatakutan. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Wedding. Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect, and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. Your wedding day is a testament to your well-founded faith in love's power. Continually breathe life into that faith and love. Dearest one. Ang mensahe ng iyong gabay na yung dalawang tao na nagmamahalan, andun yung binabind ng marriage yung kanilang relasyon dahil andun yung respeto sa isa't isa and love. Kapag andun yung pagmamahal, syempre kailangan mong ibalanse kung ano yung mga nangyayari sa buhay nyo at kung ano yung kaya mo pang ibigay dun sa situation. Dapat ganun ka rin
para sa sarili mo. Dapat unang-una mong bigyan ng pagmamahal yung sarili mo. And kailangan na palagi kang malapit or connected sa Diyos para yung mga bagay na gusto mong i-attract sa buhay mo, iyon yung darating sa'yo. Yung magaganda, masasaya. Kasi kung ano yung iniisip mo, iyon din yung ibibigay sa'yo. Basta magdasal ka lang palagi at isipin mo na andyan lang palagi ang Diyos para tulungan ka kung ano yung pinagdadaanan mo, malalagpasan mo yan. Huwag kang basta-basta susuko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. At itong yung reading, Cancer, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.